Naasahan na raw ng grupong PITA na hindi magtatagal ang dambuhalang buhayang si Lolong dahil sa pagkakakulong sa hindi nito natural na tahanan. Nagpadala na ang DNR ng grupo ng mga veterinaryo at eksperto para alamin ang dahilan ng pagkamatay ng pinakamalaking nahuling buhaya sa mundo. Mula sa Agusan del Sur, saksi si Steve Dailisa. Ang huling respetong iginagawad sa isang tao, inalay rin ng mga taga-Bunawan sa pagpanaw ni Lolong, ang pinakamalaking saltwater crocodile sa mundo na nahuli sa Agusan Marsh noong September 2011. Kabilang sa mga nalulungkot ang tagapag-alaga niyang si Yutokiano Loloy Aguilion. Sa loob ng mahigit isang taong pananatili ni Lolong sa Bunawan Eco Park and Research Center, itinuring na raw niyang kaibigan ang mabangis at dambuhalang buhaya. Isang taon na 4 na buwan ng sama-sama namin Lolong. Kaya saktan ako na magganon ng kalagayan Lolong na minsan na nawala. Inihanda na ang labi ng buhaya para sa necropsy para matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito sa pangunguna ng ipinadalang grupo ng mga eksperto ng DENR. Kanina pinalibutan ng asul na telon at nilagyan ng yelo at ipa ang katawan ni Lolong para hindi kaagad maagnas ang kanyang labi at maging sariwa pa ang lamang loob. I-inspect muna ang overall body niya, kuhanan ng mga sukat, tingnan kung anong pang mga abnormalities, and then saka buksan. Then from there, piece by piece, then system per system or organ per organ, iti-check yung kung meron bang kakaiba. Bago pumanaw si Lolong, nakitaan ng kakaibang kilos ang buhaya. Mahina raw ito at halos di gumagalaw. Pasado 7 kagabi, nagsara mga mata ng buhaya hanggang sa wala ng hangin lumalabas sa ilong nito. 8:12 ng gabi, idiniklarang patay si Lolong. Sabi ng grupong People for the Ethical Treatment of Animals o PETA, inasahan na raw nilang di magtatagal si Lolong mula nang alisin sa kanyang natural na tahanan, ang Agusan Marsh. Tinatayang nasa 50 hanggang 60 taon na ang buhaya. Nakakalungkot, pero expected na yung maagang pagkamatay ni Lolong. Kasi isipin mo naman kung gaano siya kalaki at sa kung gaano kaliit na kulungan siya inilagay. Aminado man ang mga tagapag-alaga ni Lolong na malayong sitwasyon nito sa kulungan sa natural habitat, iginiit nilang naka-adjust na raw ang buhaya sa kanyang bagong tirahan. Maging ang ilang mga umasa sa kabuhayan sa pagtitinda sa loob ng Eco Park, labis ding ikinalungkot ang pagkamatay ng bidang atraksyon na dinarayo di lamang ng mga lokal na turista kundi pati ng mga dayuhan. Mula nang dumating si Lolong dito sa amin, parang kasama na sa aming hanap buhay yun kasi yan ang pinagkukunan namin araw-araw. Siyempre nakakalungkot, sir. Kasi si Lolong malaking naitulong sa amin. Sa ngayon, pag-aaralan pa raw ng lokal na pamahalaan kung isa sa ilalim ang labi ni Lolong sa taxidermy o paghihiwalay sa balat at buto para manatiling buhay sa alaala ang buhayang minsang nagdala ng takot pero kalaunay nagpagulong ng kabuhayan ng maraming taga rito. Mula rito sa Bunawan, Agusan del Sur, ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.